Hi everyone! Welcome back to my channel! Hi guys! Another vlog, another day. Another vlog. So, ngayon guys, andito ako sa I'm sitting here next to the window while watching outside. Kasi ang ganda ng weather ngayon. Actually guys, pag dito sa Sweden, pag umuulan, gusto ko pag umuulan kasi parang nafe-feel ko yung Philippine life na pag umuulan, parang ang ganda, ewan ko, pag umuulan talaga nasisiyahan ako, natutuwa ako pag umuulan kasi nafe-feel ko yung parang nasa Pilipinas ka na pag ganitong umuulan, tapos tambay-tambay sa bahay, and then nakaupo sa bintana. Ganun kami sa province guys, pag umuulan kasi sa amin, sa probinsya, tambay-tambay lang sa bahay. And then yes, actually hindi ako makalabas today kasi nga umuulan, wala tayong walking today. Hindi tayo makaka-walk today. Plano ko pa namang mag-walking today kasi may pupuntahan ako doon na isang shop. Gusto kong pumunta ulit doon, but actually umuulan ngayon, so wala tayong walking. Dito lang muna tayo sa bahay. And yeah, waiting for my husband. Yan. In 2 hours nandito na sa bahay si asawa, so kailangan ko nang magluto ng aming dinner bago siya dumating. So actually guys, may share pala ako sa inyo kasi may isa akong subscriber na nag-comment, bago kong subscriber, and then nagtanong pala siya kung, sabi niya, kung ano daw yung mga opportunity or magandang trabaho or in general, kung ano daw yung mga trabaho na pwede sa mga Filipino. Ayan ang tanong niya. Ano daw yung trabaho na pwede sa mga Filipino? Actually guys, wala naman. Dito sa Sweden, ang na-observe ko, wala naman talaga sa yan, sa nationality. Yun ang pinakamaganda dito sa Sweden kasi hindi sila tumitingin sa nationality based sa kung maghanap ka ng trabaho. Hindi sila tumitingin sa nationality lang. Hindi kagaya sa ibang bansa. Yung parang yung experience ko sa Middle East. Kasi galing ako kasi sa Middle East guys. So matagal din akong nag-work sa Middle East. And then kung ikumpara mo doon, ewan ko lang kung sa Middle East lang or sa ibang sa ibang country kasi ang experience ko lang naman talaga sa Middle East. So sa Middle East guys, minsan pag nag-apply ka ng work, parang minsan tinitingnan nila kung sa nationality or sa passport, parang ganun. So kahit qualified ka sa job na yun na in-applyan mo, kung wala ka sa passport na hinahanap nila, wala talaga, hindi ka nila tatanggapin. So, dito sa Sweden guys, hindi ganun guys. Kasi ang naano ko sa Sweden, kahit anong nationality ka, kung kaya mo yung trabaho, tatanggap ka talaga. And kahit may edad ka na, kasi dito hindi sila tumitingin din sa edad. Basta't kaya mo yung trabaho, yun ang iniinaw nila. Wala sa nationality yan, wala sa edad yan. Basta't kaya mo yung trabaho at saka kaya mo pang magtrabaho, talagang tatanggapin ka nila. Yun ang maganda dito sa Sweden. So, yung mga opportunity or trabaho na alam ko na meron dito sa Sweden guys, kagaya sinabi ko, wala sa nationality yan, wala sa edad yan. So, ang dami naman pwedeng pasukan dito guys. Pero ang pinaka-importante talaga dito sa Sweden marunong ka sa salita nila. Kailangan mong matuto sa kanilang salita para mas madali kang matanggap at saka mas madali kang makahanap ng trabaho. Meron naman yung mga trabaho na pwedeng applyan na kahit hindi ka marunong sa salita nila, hindi ka marunong mag-Swedish, pero naman yung mga pwedeng pasukan. Pero doon talaga, doon sa mga pinaka malalaking city, kagaya ng sa Stockholm, mga ganyan, sa mga malalaking syudad talaga guys, na maraming mga doon, mga business area. So doon pwede kang mag-apply doon kahit hindi ka marunong sa salita nila. Yun. And then, yun na nga guys. So, yung mga trabaho na alam kong pwedeng pasukan dito, pwede kang pumasok na parang sa hotel, ganyan. Pwede ka sa hotel, may waiter or mga waitress, ganon. And then, pwede ka rin mag-cleaning sa mga hotels, ganon. And then, pwede ka rin sa mga hospital. Pwede ka rin sa hospital guys, mag-cleaning sa hospital. Kasi dito guys, kasi sabihin mong cleaning lang, malalaki naman ang sahod din yung mga yan, hindi kagaya
yun nga, sa ibang country na sa mga Asian part na pag sinabi mong cleaner, mababa lang yung sahod. Pero dito guys, hindi. Pag sinabi mong cleaner, okay naman yung sahod, mataas naman yung sahod. Yun nga lang, sabihin mo mataas din yung cost of living dito, pero depende naman sa tao yun kung paano mag-manage ng cost of living nila, kagaya ng kung maluho ka, syempre, hindi sapat yung sweldo mo sa mga ganun. Kung maluho ka, kung mahilig kang mamasyal, or ano, nasa tao talaga yun. Kahit sinasabi ng iba na mahal din ang, kahit mataas ang sahod dyan, mahal din naman yung cost of living. Totoo yun guys, pero nasa tao talaga yun kung paano mag-manage ng sarili nilang income. Kung maluho ka, talagang kulang ang sahod mo dito sa sahod mo, kahit mataas ang sahod mo. So, kahit naman saan guys, kahit mababa din yung sahod mo, kung maluho ka, ganun din. So, ang ano talaga is nasa tao yun kung paano mo i-manage yung sarili mong income. So yun guys, so yung pagiging cleaner, and then pwede ka ring mag-apply sa mga sa mag-alaga ng mga bata, yung bata, tawag doon, matatanda pala, mag-alaga ng matatanda guys, yung parang mga caregiver, ganun. Pwede ka nang maging caregiver, or di kaya nursing assistant, so yung mag-alaga ng mga matanda. So yung parang yun ang pinaka, ano dito guys, pinaka-common talaga na trabaho dito, yung maging caregiver, and then nursing assistant. Parang yun ang pinaka, ano talaga na trabaho dito, pinaka madaling pasukan dito. Yan. Kasi dito guys, parang demand talaga sa kanila yun kasi maraming matatanda dito. So, kailangan talaga nila ng maraming mga yung nga, mag-apply sa kanila. And then, pwede ka rin maging cleaner sa mga school guys. Yan. Sa mga school, kung gusto maging cleaner sa mga school, pwede rin. Yan, nasa tao lang naman yun guys kung paano mo i-accept yung trabaho na gusto mo. Kung hindi ka mapili ng trabaho, marami kang ma-applyan. Yun ang maganda guys. Basta kung marunong ka lang sa lengguwahe nila, mas madali kang makapasok. Pero kung hindi ka marunong sa lengguwahe nila, pero naman dito yung sinasabi nilang na free study ng mga foreigner, yung SFE na sinasabi nila. Yan, kung hindi ka marunong, pwede kang mag-enroll doon. Free study yun guys, para sa mga foreigner, para matuto sila sa sarili nilang lengguwahe dito, para matuto sila sa mga yun nga, mga basic na Swedish lang, ayan, para magamit nila sa trabaho at saka pag-socialize na rin sa mga komunidad. Ayan, so meron silang free study para sa foreigner. Ayan, so pwede kang mag-enroll doon. So habang nagtatrabaho ka, pwede kang mag-enroll doon. So parang let's say 3 times a week kang papasok, ayan, and then yung the rest of the day magtrabaho ka. Yun, pwede yun guys. Yun yung ginagawa ng mga iba, nagtatrabaho and then nag-aaral sila. Para yun nga, maka-adapt sila sa mas madali silang sa community dito. So yun guys yung alam ko. Tapos meron din guys, pwede ka rin pwede ka rin namang mag-aral. Halimbawa, gusto mong ipagpatuloy yung pag-aaral mo, yan dito, pwede ka rin namang mag-aral dito. Parang ang alam ko, ipa-assess mo lang kung ano yung pinag-aralan mo sa Pilipinas, yung parang yung transcript mo, ipa-assess mo lang, tapos titingnan nila kung ano yung mga units na pwede mong i-carry, tapos kung ano yung kurso mong kunin dito, parang gusto mong ipagpatuloy yung pag-aral, pwede din yun guys. Yan, kung gusto mong mag-aral ng nursing, pwede rin. Tapos kung gusto mong kung gusto mong maging teacher, pwede rin. So, kumbaga guys, pag galing ka sa Pilipinas, wala dito yung mga license na yan. Hindi nila naman kinikilala yung mga lisensya na yan dito. Sa Pilipinas lang naman yata yung ganun, yung mga sa Asian area lang naman yata, yun yung kailangan talaga ng lisensya. Kaya sa Pilipinas, kahit nakagraduate kayo ng university, kahit ilang taon ka pa nag-aral, kung wala kang lisensya, sayang lang yung pinag-aralan mo, diba? So, pagdating mo dito sa ibang bansa, kagaya dito sa Europe, kahit sabihin mong lisensyado ka, may license ka, professional ka sa Pilipinas, pagdating mo dito guys, sa ibang bansa, parang back to zero ka talaga. Back to zero ka talaga guys. So, kailangan mo talagang i-adapt yung nila, yung tag nito, yung country talaga nila guys. So, yun ang pagkakaiba dito guys. So, kahit wala kang lisensya, basta nakapagtapos ka, kaya mo yung trabaho, so, pwede ka na guys. Pero usually dito guys, ang na-observe ko dito sa Sweden, basta nakapag sila ng grade 12, ayan,
nakapag-graduate na sila ng grade 12, yun, nag-umpisa na silang magtrabaho, hindi na sila, tag nito, nagko-continue sa mga university. Meron naman yung mga nagko-continue sa university kung gusto nilang magpatuloy sa pag-aaral. Pero mostly guys, ang na-observe ko dito, basta nakapagtapos sila sa grade 12, dun nagtatrabaho na sila. Yun yung na-observe ko dito. So, yun guys, ang idea ko lang about dito sa Sweden, yung mga opportunity na pwede sa mga Pilipino. Kasi may nagtanong. So far, yun lang naman ang kaya ko pang i-share dito sa, dito sa experience ko dito sa Sweden, guys. Kasi hindi pa naman ako masyadong matagal dito. So, yun lang talagang alam ko pa na, na i-share sa inyo. Limited pa lang, guys. So, hopefully nakatulong dun sa nagtanong sa, nagtanong sa last video ko kung ano daw yung mga opportunity. Ayan, na pwede sa mga Pilipino. So, nasa tao talaga yan, guys. Wala naman sa yan. Nasa tao talaga yan, guys. Basta hindi lang tayo mapili sa trabaho. Ayan, madaming opportunity talaga yung natin dito, mahanap natin dito. So, yan guys. Thanks for watching. See you in my next vlog. Today, no walking. Wala tayong walking today. Hindi ako makalabas today kasi nga umuulan. So, thanks for watching again. And see you in my next vlog. God bless everyone. Bye-bye.